at ang buhay ay isang buhay na hula. Marami ang naniniwala na kapag namatay ang isang tao, nagtatapos ang kanilang kwento. Ngunit ang kwento ni Jose ay nagpapakita ng kabaligtaran. Ang kanyang kamatayan ay ang simula ng isang pamana na magbabago sa kasaysayan ng isang bansa. At kung dumadaan ka sa isang panahon ng katahimikan, nakalimutan o naghihintay, ang mensaheng ito ay maaaring eksakto kung ano ang kailangan ng iyong kaluluwa. Ngayon ay mauunawaan mo kung bakit pinayagan ng Diyos ang bawat detalye sa buhay ni Joseph at kung paano itinago ng kanyang kamatayan ang isa sa pinakamalakas na aralin sa buong Biblia. Manatili hanggang sa huli, dahil kung ano ang iyong matutuklasan ay maaaring magbago ng iyong paraan ng makita ang pagdurusa, paghihintay at banal na mga pangako. Mauunawaan mo kung bakit si Joseph ay isang makahulang figura ni Hesukristo at kung paano ang kanyang mga buto, mga siglo mamaya, ay minarkahan ng eksaktong katuparan ng isang salita na tila nakalimutan. Huwag kang umalis, sapagkat ang kaalamang ito ay hindi lamang maipaliwanag ang iyong isip. Ito ay magbabalik sa iyong pananampalataya. Kung mahal mo ang Biblia, kung naniniwala ka kay Jesus, at nais mong lumaki sa iyong relasyon sa Diyos, ang video na ito ay para sa iyo. At bago magsimula, isulat mo ako sa mga komento. Alam mo ba na ang mga buto ni Joseph ay nakuha sa labas ng Egypt siglo pagkatapos ng kanyang kamatayan? Narinig mo ba ng detalyado ang kwentong ito? Ang iyong opinyon ay maaaring magising ang pananampalataya sa iba. Kaya alam mo, tulad ng video, mag-subscribe sa channel at isinaaktibo ang mga abiso. Dahil isasawsaw namin ang ating sarili ng magkasama sa isa sa mga pinakamalakas at nagbubunyag na mga kwento ng mga banal na kasulatan. Magsimula na tayo. Ngayon, si Jose, ang minamahal na anak ni Jacob at Raquel, ay may buhay na minarkahan ng hindi inaasahang twists na, bagaman masakit, ay nakahanay sa perpektong plano ng Diyos. Mula sa kanyang pagkabata, itinuro siya ng isang espesyal na biyaya. Ang kanyang makahulang mga pangarap at ang kanyang malapit na relasyon sa kanyang ama ay nakabuo ng matinding paninibugho sa kanyang mga kapatid na natupok ng inggit, ay gumawa ng marahas na desisyon na itapon ito sa isang balon at ibenta bilang isang alipin. Ngunit ang tila isang hindi maibabalik na trahedya ay, sa katotohanan, ang simula ng isang banal na layunin. Sa Genesis 39, nabasa natin, marami pang Jehova ang kasama ni Joseph at ito ay isang maunlad na lalaki. Napakahusay na pangako, kahit na pisikal na bumaba sa kailaliman, ito ay espiritual na nakataas ng hindi matatag na pananampalataya. Naranasan mo na bang mahuli sa isang emosyonal o espiritual na maayos? Tulad ni Joseph, kahit na sa pinakamadilim na sandali, ang Diyos ay hindi kailanman umalis sa atin. Habang nakatira sa Egypt, malayo sa kanyang pamilya at sa kanyang lupain, si Jose ay naibenta kay Potifar, isang opisyal ng paraon. Doon muli, ipinakita niya ang kanyang buong pagkatao na tumanggi na magkasala sa asawa ng kanyang Panginoon. Sa kabila ng mga kahihinatnan, siya ay hindi makatarungan na inakusahan at nabilanggo. Ngunit gayunpaman, hindi niya binago ang kanyang pananampalataya o pagdududa ang layunin ng Diyos. Ano ang pinakamalakas na patutuo ng espiritual na tiyaga? Sa halip na sumuko, nagtiwala siya. Sa gitna ng bilangguan, binigyan niya ng kahulugan ang mga pangarap ng kapit at ang panadero ng paraon, kaya binubuksan ang isang pintuan sa kanyang patutunguhan. At ikaw, ano ang gagawin mo kapag ang lahat ay tila hindi patas? Nagrenati ka ba o kumapit sa mga pangako ng Biblia? Ipinakita sa atin ni Joseph na ang mga proseso ng Diyos ay hindi palaging may luhika ng tao, ngunit palaging humahantong sa kanilang kaluwalhatian. Nang magkaroon ng panaginip si Paraon na walang makaka-interpret, ito ay si Jose na, sa pamamagitan ng banal na biyaya, ay nagpahayag ng kahulugan nito. 7 taon ng kasaganaan na sinundan ng 7 kakulangan, ang kanyang pag-unawa na ginagabayan ng Diyos. Hindi lamang naisave ang Egypt mula sa gutom, ngunit nakaposisyon din sa kanya bilang pangalawa sa kaharian, halos sa ilalim ng paraon. Mula sa balon hanggang sa palasyo, ang pag-akyat na ito ay hindi aksidente, ngunit nangangako. Minsan pinapayagan tayo ng Diyos na dumaan sa kahihiyan bago tayo humantong sa kadakilaan. Sinasabi ng Filipos 2:9, kaya't pinataas din siya ng Diyos na nagsasalita tungkol kay Hesukristo. At sa Jose,
nakikita natin ang parehong pattern, kahihiyan na sinusundan ng karangalan. Hindi ba ito isang prefigura ni Jesus mismo na tinanggihan ng kanyang bayan ngunit niluwalhati ng Ama? When reuniting with his brothers during the Great Famine, Jose had the opportunity to take revenge, ngunit sa halip pinatawad niya at sumigaw sa kanila. Ang saloobin na ito ay hindi ipinanganak ng damdamin, ngunit sa isang buhay na nilinang sa pananampalataya. Sa Genesis 50:20, idineklara ni Jose, "Akala mo masama laban sa akin, ngunit inatasan siya ng Diyos ng maayos." Isang malakas na paghahayag. Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos kahit na kung ano ang tila isang nakamamatay na suntok ay maaaring maging isang muling pagpapala. Naiintindihan ni Jose na ang kanyang pagdurusa ay may mas malaking layunin, pagpapanatili ng buhay. At ikaw? Maaari mo bang makita ang lampas sa iyong mga sugat at kilalanin na ang Diyos ay maaaring baguhin ang iyong sakit sa layunin? Ang kasaysayan nito ay isang sinaunang kwento lamang. Ito ay isang buhay na gabay para sa mga nais maglakad kasama ang Diyos ngayon. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang katapatan sa salita, ang tiwala sa banal na mga pangako at pagpapakumbaba sa harap ng katibayan ay susi sa pamumuhay ng isang matagumpay na buhay. Si Jose ay hindi perpekto, ngunit ito ay palaging, at ginawa itong isang instrumento ng kaharian. Kung ikaw ay nasa isang mahirap na oras ngayon, tandaan na ang iyong palasyo ay maaaring maging mas malapit sa iyong iniisip. Ngunit bago dumating, maaaring kailanganin mong tumawid ng iyong sariling balon tulad ng ginawa ni Jose. At iyon ay kung saan sinisimulan nating maunawaan na ang landas ng mga napili ay hindi madali, ngunit puno ng layunin. Tingnan natin ngayon kung paano ang mga huling araw ng taong ito ng pananampalataya ay, ang mga huling araw ni Joseph ay hindi takot o kawalan ng katiyakan, ngunit ng malalim na katiyakan sa mga pangako ng Diyos. Nabata na may 110 taon, isang edad na para sa mga taga-Egypt ay sumisimbolo ng isang buong buhay. Hindi pinayagan ni Joseph ang kanyang sarili na balot ng kayamanan ng palasyo o kayamanan ng imperyo. Sa kabaligtaran, ang kanyang puso ay konektado pa rin sa pamana ng kanyang mga magulang, kasama ang pananampalataya na natutunan niya kay Jacob, Isaac at Abraham. Sa kabila ng nabuhay ng karamihan sa kanyang buhay sa Egypt, hindi pinahintulutan ni Jose ang kanyang pagkakakilanlan sa Hebreo. Alam niya na ang kanyang kaluluwa ay kabilang sa Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit sa kanyang mga huling sandali, gumawa siya ng isang bagay na pambihirang hinulaan niya. Oo, kahit nasa oras ng kamatayan, ang kanyang pananampalataya ay nagsalita ng mas mataas. Si Hebreo 11:22 ay nakasulat, "Ni Faith Joseph, nang siya ay namatay, binanggit niya ang pag-alis ng mga anak ni Israel at nagbigay ng utos sa kanilang mga buto." Ang pahayag na iyon ay nagbubuod ng isang buhay ng pag-asa. Hindi natatakot si Joseph dahil alam niya na ang kanyang kwento ay bahagi lamang ng isang bagay na mas malaki, ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Sa halip na pagdadalamhati sa pagtatapos ng kanyang buhay, ginamit niya ang kanyang huling buntong hininga upang palakasin ang pananampalataya ng mga susunod na henerasyon. Hindi lamang siya naniniwala na bibisitahin ng Diyos ang kanyang mga tao, ngunit ipinahayag ito ng may autoridad. "Tiyak na bibisitahin ka ng Diyos at dadalhin mo ang aking mga buto mula rito." Genesis 50:25. Para bang sinabi ko, hindi ko makikita ang ipinangakong lupain, ngunit ginagawa mo. At kapag nangyari iyon, dalhin mo ako. Ano ang isang mas malalim na kilos ng tiwala? Ilan kapag nahaharap sa kamatayan, kawalan ng pag-asa, ngunit si Jose, na nakasara ang kanyang mga mata, ay pinag-uusapan pa rin ang tungkol sa pagpapalaya, pangako sa hinaharap. Ang kanyang pananampalataya ay hindi lumabas ng may edad. Sa kabaligtaran, sinunog ito ng higit na lakas. Ang manghang bagay tungkol sa sandaling ito ay si Joseph, maging sa gitna ng isang kontekstong Egypt na puno ng mga paganong idolo at kaugalian, ay nanatiling matatag sa pananampalataya ng nag-iisang Diyos. Hindi siya humingi ng mga piramide, templo o monumento, gumawa lamang siya ng isang order na alalahanin bilang bahagi ng mga tao ng Diyos. Ang simpleng pagnanais na iyon ay nagsiwalat ng malalim na koneksyon nito sa banal na pangako at ang ganap na tiwala nito kung saan ang plano ng Diyos ay hindi matapos.
Kapag ang isang tao ay may buhay na relasyon sa salita, naiintindihan niya na ang kamatayan ay hindi ang wakas, ngunit isang paglipat. Hindi pa nagpaalam si Jose, ngunit may malinaw na mensahe. Hindi ito magtatapos dito. At ilan mo ngayon ang kailangang marinig yon. Ang pananampalataya kay Hesukristo ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, kundi pati na rin ang layunin dito at ngayon. Ang ibinalik ni Jose sa kanyang pagkamatay ay isang binhi ng pag-asa para sa isang buong bansa. Ang kanyang pahayag ay naalala ng ilang siglo mamaya ni Moises at kalaunan ni Joshua, na nagpapakita na ang isang salita batay sa pananampalataya na sinabi sa ilalim ng gabay ng Espiritu ay maaaring tumawid sa mga henerasyon. Ito ay hanga kung paano ang tunay na pananampalataya ay hindi limitado sa kasalukuyang sandali, ngunit nag-iiwan ng walang hanggang mga bakas. Naiintindihan ni Joseph na ang kanyang buhay ay naging pakinabang, hindi dahil sa mga posisyon na sinakop niya, ngunit para sa katapatan na kung saan siya ay lumakad kasama ang Diyos. Kapag tumitingin sa likod, hindi siya nakadikit sa mga kaluwalhatian ng trono, ngunit sa mga pangako ng Biblia. Gaano kaganda para sa ating lahat na lumapit sa pagtatapos ng ating panahon, mayroon tayong kapayapaan, katiyakan na iyon, ang pakikipag-ugnay sa Diyos na mayroon si Joseph. At sa gayon, habang ang kanyang katawan ay nagsimulang pagod, ang kanyang espiritu ay nagpatuloy na itaas ang mga tao. Ang kanyang mga huling salita ay hindi mga reklamo o nostalgia, ngunit mga hula. Namatay si Jose habang nabubuhay siya na may pananampalataya, at ang kanyang kamatayan ay hindi isang pagtatapos, ngunit isang punto na madalas sa kasaysayan ng bayan ng Diyos. Ngunit ang pinaka-mausisa na bagay ay ang nangyari mamaya sa kanyang katawan, kasama ang mga buto na magiging simbolo ng pangako at banal na katapatan. Sapagkat ang paraan ng kanyang inilibing ay magbubunyag hindi lamang sa kanyang karangalan sa mga taga-Egypt, kundi pati na rin ang kanilang espiritual na pagtutol bilang anak ng kataas-taasan. Tingnan natin kung paano ang detalyeng iyon, tila simple, ay nakapaloob sa isang malalim na paghahayag tungkol sa kawalang hanggan at pag-asa sa mga pangako ng Diyos. Ang pagkamatay ni Joseph ay hindi itinuring bilang isang alipin o ng isang simpleng dayuhan. Ito ay embalmed at inilagay sa isang sarcophagus na karapat, dapat sa mga dakilang prinsipe ng Egypt. Iyon ay nagpapakita ng isang bagay na nakakagulat. Kahit na sa isang kultura na hindi sambahin ng Diyos ng Israel, si Joseph ay pinarangalan para sa kanyang integridad, karunungan at pamumuno. Siya ay ginagamot ng taimtim tulad ng isang tao na nagligtas ng isang buong bansa ng gutom. Ngunit ang manghang bagay ay, kahit na sinaklaw nila siya ng mga kasanayan sa libing ng Egypt, ang kanyang puso ay hindi tumalikod sa kanyang pananampalataya sa buhay na Diyos. Kahit na sa insenso, mga amulets at pagano ritual, si Jose ay nanatiling isang tapat na Hebreo, at ang kanyang kaluluwa ay hindi kabilang sa mga paraon, ngunit sa Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Napakagandang kaibahan, napapaligiran ng mundong, ngunit kumapit sa walang hanggan. Sa kulturang Egypt, ang embalsamar ay isang sagradong kilos na nagpapanatili sa katawan na may pag-asa ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Ngunit hindi kailangan ni Jose ng gayong pangangalaga upang matiyak ang kanyang kawalang hanggan. Hindi siya nagtiwala sa mga langis o ginto na libingan, ngunit sa mga pangako ng Diyos. Ang Biblia ay hindi tumitigil sa mga detalye ng sarcophagus, ngunit itinatampok nito ang pangunahing tagubilin nito, na ang kanilang mga buto ay dinala sa Kanaan nang umalis ang mga tao sa Egypt. Para bang sinasabi ko, ang aking katawan ay maaaring magpahinga dito ng ilang sandali, ngunit ang aking kaluluwa ay mayroon ng direksyon, ang ipinangakong lupain. Anong pahayag ng pananampalataya? Alam ni Joseph na ang ipinangako ng Diyos, tinutupad niya, at ang kanyang libingan sa Egypt ay isang pansamantalang pos lamang sa isang walang hanggang paglalakbay. Ito ay kagiliw. Giliw na makita kung paano ang kanyang libing ay hindi lamang nakakonekta ng dalawang tao, Israel at Egypt, kundi pati na rin ang dalawang pangitain, lupa na kaluwalhatian at pag-asa sa langit. Nakita ng mga taga-Egypt si Joseph bilang simbolo ng karunungan ng tao. Ang mga Hebreo bilang isang buhay na patutuo ng katapatan ng Diyos. Ang kanyang embalmed na katawan
ay nagpahinga sa pagitan ng dalawang mundo at na sumasalamin sa kanyang misyon upang pag-isahin ang natural na may espiritual, nakikita kasama ang walang hanggan. At ilan ngayon, tulad ni Jose, ay nakakaramdam ng nakulong sa pagitan ng dalawang mundo? Itinuturo niya sa amin na maaari kang manirahan sa isang sistema ng walang pag-ari nito, impluensya ng hindi nahawahan, maglingkod ng walang kompromiso sa pananampalataya. Ang kanyang kamatayan ay kumakatawan din sa isang punto ng pag-on sa pamamagitan ng iyong libing. Ang isang tahimik na pakete ay selyadong. Huwag kalimutan kung sino sila, huwag kalimutan kung saan sila pupunta. Ang kanyang katawan ay nagpahinga, ngunit ang kanyang patutuo ay nagsalita. Ang bawat henerasyon na nakakita na alam ni Sarcophagus na mayroon pa ring pangako na matutupad. Ito ay isang pisikal na paalala ng espiritual na pag-asa. Si Jose ay naging namatay isang tahimik na propeta na nagturo sa hinaharap. Bilang isang tinig na mula sa libingan ay paulit-ulit. Bisitahin sila ng Diyos. At iyon ang hamon sa atin ngayon. Anong espiritual na pamana ang aalis tayo? Ang ating buhay ay tumuturo sa kaharian tulad ng ginawa ni Jose? At sa gayon, habang binalot siya ng Egypt ng mga parangal, tinanggap siya ng langit bilang isang tapat na lingkod. Ang kanyang katawan ay inilibing, oo, ngunit ang kanyang pangako ay buhay, sapagkat ang darating sa ibang pagkakataon ay hindi lamang makakaapekto sa kanyang libingan, ngunit isang buong bansa. Ang isang bagong paraon ay babangon, isa na hindi nakakakilala kay Jose o iginagalang ang kanyang pamana. Ang kapaligiran ay magbabago ng malaki, at ang tahimik na libingan na iyon, saksi ng karangalan at pananampalataya, ay malapit ng mapapalibutan ng mga kadena at pang-aapi. Ngunit bago nangingibabaw ang sakit, ang Diyos ay naghasik na ng pag-asa. Mauunawaan natin ngayon kung paano nagbago ang yugto ng pagkilala sa pagkaalipin. Pagkamatay ni Jose, ang kapaligiran sa Egypt ay nagsimulang magbago ng dahan, na parang ang mga alaala ng nakaraan ay inilibing kasama ang kanilang sarcophagus. Ang Biblia sa Exodo 1:8 ay binabanggit na isang bagong hari ang pinalaki sa Egypt na hindi kilala si Joseph. Ang pariralang ito, kaya maikli, ay nakapaloob sa isang transcendental na makasaysayang pagliko. Ang karangalan ay naging limot. Ang taong nagligtas sa Egypt mula sa gutom ay itinabi ng isang henerasyon na hindi na pinahahalagahan ang kanyang kasaysayan o sa kanyang Diyos. Ang bagong faraon na ito, na hindi alam si Joseph, ay hindi rin nakilala ang kamay ng Diyos sa mga Hebreo, at kaya nagsisimula ang pagtanggi, ang paglipat mula sa paggalang sa hinala ng pasasalamat sa pagkaalipin. Ilang beses na natin nakalimutan ang nagawa ng Diyos kapag nagbabago ang pamumuno, panahon o kapaligiran. Ano ang bago? Ang isang iginagalang na mga tao ay nakita bilang isang banta. Natatakot ang bagong paraon na ang mga anak ng Israel ay dumami ng labis, at iyon ang dahilan kung bakit ipinataw niya ang mga naglo-load sa pilitang paggawa at pang-aapi. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay ang paglaki ng isang tao na pinagpala ng Diyos ay hindi maaring tumigil. Ang mas inaapi nila sa kanila, mas pinarami nila. Exodo 1:12. Ito ay nagpapakita ng isang espiritual na prinsipyo. Ang pananampalataya ay pinalakas sa ilalim ng presyon. Minsan, pinapayagan tayo ng Diyos na dumaan sa apoy na huwag sirain tayo, ngunit upang linisin tayo. Si Jose ay nabuhay ng kawalan, ng katarungan at ngayon naranasan ito ng kanyang buong tao. Ngunit ang parehong Diyos na nagpataas nito ay naghahanda ng isang bagong intervention, isang mas malakas na pagpapalaya. Ang figure ni Jose ay nawawala mula sa pinangyarihan, ngunit ang kanyang espiritual na pamana ay nananatiling isang binhi na nakatago sa mundo. Bagaman ang kanyang pangalan ay hindi na naalala sa Los Palacios, ang kanyang patutuo ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga tao. Posible na maraming mga Hebreo na nakikita ang libingan ni Joseph na alala ang kanyang mga salita. Tiyak na bibisitahin ka ng Diyos. Ang pangakong iyon na paulit-ulit sa gitna ng pagkaalipin, fed hope. Ilang beses na nating nakalimutan ng mga tao, ngunit alam ba natin na hindi tayo nakalimutan ng Diyos? Tulad ng hindi kilala ni Paraon si Joseph, marahil ay hindi kinikilala ng mundo ang iyong halaga.
ang iyong pananampalataya, ang iyong serbisyo. Ngunit ang Diyos oo, at sa perpektong oras nagpakita siya. Ang pang-aapi ng Egypt ay hindi ang wakas ngunit ang simula ng isang bagong kabanata. Ang kasaysayan ng pananampalataya ay puno ng mga sandali kung kailan tila ang pagkatalo ay sa katunayan paghahanda. Hindi iniwan ng Diyos ang kanyang bayan. Naghahanda ako ng isang liberator, Moises, at ito ay gumagalaw na isipin na sa gitna ng pagka-alipin, ang mga tao ay nagpapanatili pa rin ng tradisyon, pananampalataya, oral Biblia na nangangako ng buhay. Wala silang mga templo, ngunit mayroon silang memorya. Wala silang kalayaan, ngunit isang makahulang salita. At ikaw? Nakatayo ka ba kapag ang lahat ay tila laban? Hindi kailangan ni Jose na palakpakan upang manatiling tapat at ang kanyang mga tao, kahit na inaapi, ay hindi pinakawalan ang kanyang espiritual na mana. Narito na ang katahimikan ng Diyos ay nagiging inaasahan. Tumindi ang pang-aapi, ngunit din ang pangangailangan para sa pagtubos. Ang pag-iingay ng mga anak ni Israel ay umakyat sa langit, at ang Diyos na kasama ni Joseph sa kulungan, sa balon at sa palasyo, ay kasama din nila sa gitna ng mga bricks at latigo. Ang hindi naisip ng walang sino man, sa ilang sandali, ang mga buto ni Joseph ay magsisimulang lumipat muli, hindi dahil sa kapangyarihan ng mga tao, ngunit dahil sa banal na katapatan. Malalaman natin kung paano ang pangakong iyon na tila inilibing ay natutupad ng mga siglo mamaya sa isang eksena na puno ng pananampalataya at pagtubos. Ang mga siglo ay lumipas mula sa pagkamatay ni Jose at ang kanyang sarcophagus ay nanatili roon bilang isang tahimik na anino ng nakaraan sa ilang sulok ng Egypt. Ngunit para sa Diyos ang mga pangako ay hindi mag-expire. Ang oras ay hindi mabubura kung ano ang ipinasya niya. Ang pananampalataya ni Joseph ay hindi inilibing sa kanya. Ito ay napanatili bilang isang binhi na naghihintay para sa eksaktong sandali na umunlad. At dumating ang sandaling iyon. Kapag pinalaki ng Diyos ang Diyos upang mamuno sa paglabas ng mga anak ni Israel, ang isa sa mga unang kilos na naitala ng Biblia ay malalim na sinasagisag. Kinuha ni Moises ang mga buto ni Joseph, Exodo 13:19. Napakahusay na eksena, kabilang sa napakaraming mga prioridad sa gitna ng pagmamadali na umalis sa Egypt. Hindi nakalimutan ni Moises ang katawan ng isa na naghula ng kalayaan. Hindi ito isang seremonyal na kilos, ito ay isang gawa ng pagsunod, karangalan at, higit sa lahat, ng pananampalataya. Ang pagsusuot ng mga buto ni Joseph ay higit pa sa paglipat ng mga labi ng mortal. Load ito ng isang buhay na pangako. Tandaan na ang katapatan ng Diyos ay lumilipas sa mga henerasyon. Namatay si Joseph na may pangitain sa puso. Tingnan ang kanyang malayang tao at sa mundo na ipinangako ng Diyos. Bagaman hindi niya ito nakita sa kanyang mga mata, ipinahayag sa kanya ng kanyang espiritu. At ngayon, ang mga buto ay mga saksi na ang pananampalataya ay walang kabuluhan. Sa gitna ng isang buong bansa na lumabas mula sa pagkaalipin, mayroong isang sarcophagus na nagmarcha kasama nila. Anong nakakagulat na imahe? Para bang sinasabi, tinutupad ng Diyos ang ipinangako niya. Ilan ngayon ang kailangang maglakad kasama ang parehong espiritu na naniniwala na kahit na hindi natin nakikita ang agarang sagot kung ano ang sinasabi ng Diyos ginagawa niya. Sa buong paglalakbay sa disyerto, sinamahan ng mga buto ni Jose ang mga tao, hindi bilang isang pasanin, ngunit bilang isang palaging paalala ng banal na katapatan. Sa tuwing tumama ang pagkapagod, sa tuwing nais na pumasok ang pag-aalinlangan, mayroong tahimik na patotoo. Naniniwala si Jose at narito tayo. Ito ay parang ang kanyang presensya ay nagdala ng espiritual na lakas, tulad ng isang makahulang, eko na hinikayat na huwag sumuko. At ikaw? Mayroon ka bang pangako ng mga buto na kailangan mong i-load sa iyo? Mga salitang ibinigay sa iyo ng Diyos at hindi pa natupad? Huwag ilibing ang mga ito sa limot, charger ang mga ito sa iyo. Sabihin sa kanila, tandaan mo sila. Sapagkat kung sinabi ito ng Diyos, gagawin ito ng Diyos. Sa wakas, pagdating sa Canaan, na nasa ilalim ng pamumuno ni Joshua, ang mga buto ni Jose ay inilibing sa Sichem, sa lupain, na binili ni Jacob ng maraming siglo bago.
Joshua 24:32. Gamit ang batas na iyon, ang isang propetikong siklo ay sarado na nagsimula sa isang mapangarapin na batang lalaki at nagtapos sa isang buong bansa na pumapasok sa kanyang kapalaran. Hindi sinasadya na ang libing ay naganap sa isang patlang na binili ng kanyang ama, na parang sinabi ng Diyos, ang lugar na ito ay kabilang sa kanila, ang pamana na ito ay sa iyo. Ang pananampalataya ni Jose ay nakumpleto ang kanyang pangitain. Ano ang mga labi para sa mundo? Para sa mga tao ng Diyos ay pagsunod, at sa gayon ang mga buto na isang araw ay nagpahinga sa Egypt ay nakatanim sa lupain ng pangako. Hindi bilang isang bangkay, ngunit bilang isang binhi na magpapatuloy na magbunga. Sapagkat kapag naglalakad tayo sa pananampalataya, kahit na matapos ang ating pag-alis ang ating mga salita, ang ating mga aksyon at pag-asa ay patuloy na magsalita, si Jose ay isang tao na ang pananampalataya ay hindi alam ang limitasyon ng kamatayan. At kung ano ang susunod na magiging mas malalim, isang pagmuni sa totoong espiritual na kahulugan ng kanyang kamatayan, isang aralin na lampas sa kasaysayan at direktang hawakan ng ating buhay ngayon. Ang pagkamatay ni Joseph ay hindi lamang pagsasara ng isang talambuhay, ngunit ang pagbubukas ng isang walang hanggang pamana. Ang kanyang buhay ay hindi nagtapos sa Egypt sapagkat ang kanyang pananampalataya ay inanyayahan siya ng higit pa sa libingan. Si Joseph ay higit na nabuhay sa mga pangako ng Diyos kaysa sa kayamanan ng Egypt. Bagaman mayroon siyang lahat upang manatili sa kapangyarihan at ginhawa, ang kanyang puso ay nasa salita. Naunawaan niya na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay wala sa kanyang posisyon ngunit sa kanyang kaugnayan sa Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob. Sa Hebreo 11, nakita natin siya sa gallery ng mga bayani ng pananampalataya, hindi para sa kanyang mga pangarap o para sa kanyang mga pananakop sa politika, ngunit para sa isang tila simpleng pagpapasya na magsalita tungkol sa pangako ng Diyos bago siya namatay. Anong lalim? Si Jose ay hindi namatay sa pagdadalamhati, ngunit naghuhula. Ang kanyang huling kilos ay isang gawa ng tiwala, ng espiritual na pangitain, ng ganap na katiyakan sa pagkatao ng Diyos. At iyon ay kung saan ang buhay ni Joseph ay nagiging isang salamin para sa atin. Saan inilalagay ang ating tiwala? Sa kung ano ang mayroon tayo o kung ano ang sinabi ng Diyos? Pinili ni Jose na maniwala. Hindi siya humawak sa Egypt dahil alam niya na ang kanyang mana ay wala doon. Natuto ang Maduro na naniniwala na huwag ilagay ang kanyang mga ugat sa mundong ito ngunit sa kawalang hanggan. Sinabi ni Jesus sa Mateo 19-21, huwag gumawa ng mga kayamanan sa mundo, ngunit gumawa ng mga kayamanan sa langit. Dahil kung nasaan ang iyong kayamanan, magkakaroon din ng iyong puso. Nabuhay ng eksakto si Jose. Ang kanyang kayamanan ay hindi singsing ng paraon, ngunit ang katapatan ng Diyos. At patay pa rin nagsalita ang kanyang mga buto, sapagkat kapag ang isang buhay ay nabuhay ng pananampalataya, kahit na ang kamatayan ay maaaring patahimikin ang iyong mensahe. Ang isa pang malakas na aralin na nag-iiwan sa atin ay ang halaga ng natitirang tapat kahit sa mga dayuhang lupain. Si Jose ay isang dayuhan sa buong buhay niya. Ang kanyang wika, ang kanyang kultura, ang kanyang pananampalataya, lahat siya ay kaibahan sa mundo na nakapaligid sa kanya. At gayon paman hindi niya napagkasunduan ang kanyang pagkakakilanlan. Madali itong maging isang Kristiyano na napapaligiran ng ibang mga mananampalataya, ngunit ano ang mangyayari kapag nasa gitna tayo ng isang lipunan na tumanggi sa Diyos? Ipinakita ni Jose na posible na manatiling dalisay, kumpleto at masidhi, kahit na ang lahat ng mga sistema ay laban. Ang kasaysayan nito ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya ay hindi umaangkop lumalaban, hindi ito nagtatago, nagniningning ito, hindi ito natunaw, nagbabago. Sa isang mundo kung saan maraming sumuko sa presyon, pinili ni Jose na tumayo. At ang katatagan na iyon ay kung ano ang naging itinaas ng Diyos. Bilang karagdagan, ang buhay ni Joseph ay tumuturo sa isang taong mas matanda, si Jesucristo. Tinanggihan ng kanyang mga kapatid na ibinebenta ng mga barya, hindi makatarungan na napahiya, ngunit pagkatapos ay pinataas sa tuktok. Tulad ng nailigtas ni Joseph ang kanyang mga tao mula sa gutom, si Jesus ay dumating upang iligtas tayo mula sa kasalanan.
Pinatawad ni Jose ang mga nagtaksil sa kanya. Si Jesus mula sa krus ay nagpatawad sa mga nagpako sa kanya. Si Jose ay isang makahulang anino ng manunubos. At hindi iyon aksidente. Ang buong Biblia ay magkakaugnay sa mga simbolo, figure at kahanay na tumuturo kay Jesus. Ang buhay ni Joseph ay isang inaasahang ebanghelyo, isang larawan ng Mesyas na darating. Napagtanto mo ba? Ang kasaysayan nito ay hindi lamang makasaysayan, ito ay espiritual. Ito ay isang buhay na pagtuturo para sa mga may mga mata na makita at mga tainga na marinig. At sa wakas, iniwan kami ni Jose ng isang modelo kung paano mamatay ng maayos. Hindi sa takot, ngunit may layunin. Hindi sa pagkakabit sa mundo, ngunit sa mga mata ay inilalagay sa walang hanggan. Ngayon, higit sa dati, kailangan natin ng ganitong uri ng pananampalataya. Ang isa na tumatawid sa mga henerasyon na nagbibigay inspirasyon sa iba upang manatiling matatag sa huling hininga. Ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan at ang kanyang pamana ay sumigaw sa atin na ito ay nagkakahalaga ng pagtitiwala sa Diyos. Kahit na hindi natin nakikita ang pangako na natutupad sa buhay. Dahil kung sinabi niya ito, gagawin niya at sa pamamagitan nito isinara namin ang huling kabanata ng kwentong ito. Ngunit naghahanda kami ngayon na magbunyag ng isang bagay na marahil ay hindi mo pa isinasaalang ang tungkol sa lahat ng iyong narinig. At ngayon tinanong kita, anong bahagi ng kwento ni Jose ang humipo sa iyong puso ng higit pa? Ang iyong pananampalataya ba ay hindi nagbabago? Ang kanyang kapatawaran sa mga nagtaksil sa kanya? O ang katuparan ng isang pangako siglo pagkatapos ng kanyang kamatayan? Iwanan mo sa akin ang iyong sagot tiyaring sa mga komento dahil nais kong malaman kung paano ang paghahayag na ito ay tumama sa iyong spiritual na buhay. Huwag panatilihin ito para lamang sa iyo. Ibahagi ang video na ito sa isang tao na kailangang tandaan na ang Diyos ay hindi nakakalimutan ang kanyang mga pangako. At kung hindi mo pa nagawa ito, mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso. Dito pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga isyu na nagpapalakas sa iyong pananampalataya na kumokonekta sa iyo sa Biblia at higit na dalhin ka kay Hesukristo. Huwag palampasin ang susunod na mga nilalaman dahil darating ang mga paghahayag na maaaring ganap na ibahin ang anyo ng iyong paraan ng paglalakad kasama ang Diyos. At ngayon, sa screen, mayroon kang susunod na inirekomendang video. Mag-click at matuklasan ang isa pang kwento sa Biblia na puno ng malalim na mga turo para sa iyong espiritual na buhay. Huwag iwanan ito para sa ibang pagkakataon. Ako ay isang balangkas at isang karangalan na ibahagi ang salitang ito sa iyo. Makita ka sa susunod na video at pagpalain ka ng Diyos ng malakas.